Ang sabi na, number one, Vice President President Duterte committed violation of the Constitution and betrayed the public trust by committing plunder and or malversation. Ang basis was the 500 million pesos confidential funds allocated to the office of the Vice President. Eh, ano naman po natin? Nasa COA pa yan. Correct. Di ba? Pinag-uusapan pa sa COA, of course, nagkaroon daw ng desisyon, pero yan may proseso pa. Mag-file ka pa dyan ng appeal, if at all, aakyat ka pa sa Supreme Court. Pwede mo pang i-question kung ano yung mga sinasabi lang culpable violation of the betrayal of public trust. 500 million pesos po to sa COA. Kung titingnan ninyo ang Department of Agriculture, ang suspended and disallowed is about 9.5 billion pesos. Ang DPWH is about 17 billion pesos. In the Department of DSWD, kung di ako nagkakamali, 10.5 billion pesos. Ang lahat ng departamento, kasama ang DOH, in fact, ang DOH pa ho, Yes. bukod sa 10 billion pesos, more or less, meron pa siyang 125 million pesos na expired medicine. Or about to expire, Yes. about 125 to 150 million. So, ang ibig pong sabihin, may mga violation yung mga, or may mga, ang isang opisina, kasama sa proseso niya, yung pag-aayos sa COA o sa Commission on Audit. Ang tanong, bakit hindi na iniimbestigahan kahit isa sa mga departamento? Bakit nakatutok kay Vice President? Yung kailang iniimbestigahan. And to think, yun ay suspended na and disallowed. At the time, nung iniimbestigahan na si Vice President, nakapending pa sa COA. Na nakakalungkot, in the middle of the hearing, naglabas sila ng desisyon. Again, para ipitin ang Vice President. At I think, nung time na yon hindi pa nakakatanggap si VP ng kopya nun. Hindi tayo dapat manahimik sa impeachment. Can you imagine, ang Vice President who is now the highest rated in terms of trust ratings, siya pa matatanggal? Tingnan niyo ratings ng mga presidente, speaker, senators. Si Vice President ang pinakamataas. Bakit siya ang tatamaan ng impeachment? Bakit siya ang kakasuhan? So ito po, ang nangyari, definition nila ng politika, naging politikang partisan, politika talaga. Ilan kami, ilan kayo, pagbotohan natin yan. Diyan ko ginagalang si Pangulong Rudy Duterte. Nung panahon na nakaupo siya, i-impeach nila si Vice President Leni Robredo na kayang-kaya niya. May bilang siya sa Kongreso, may bilang siya sa Senado, pero higit sa lahat sa Kongreso. Pero sinabi niya, tumigil kayo. Tigilan niyo ang mga pinagagawa ninyo. The person was voted by the Filipino people. May mandato yan, irespeto ninyo. Yun ang salita ni President Duterte.